Kaya yung mga nagpapakalat po na kaya ako daw po in-interview si Gonzales para daw po linisin ko yung kanyang pangalan at para daw po yung bang para bang magmukhang kawawa pa sa paningin ng publiko. Hindi po totoo yun. Kung sino man po nag-imbento niyan, kasinungalingan po yan, mga kababayan. Inulan ngayon ng batikos si Antoneta Berna o Katunying matapos interviewin si Wilfredo Gonzales. Ayon sa mga netizens, sinamantala daw na ma-interview dahil viral para dagdag views at ayon nga sa ibang viewers ay tila nakakasuka daw panoorin ang interview. Marami ang nadismaya. Sinisisi ngayon ng taong bayan si Katunying. Hey, magandang araw mga kaibigan. Ayun, very clear po si Katunying. Dinipensahan niya ang kanyang sarili. Sinungaling daw ang mga tao o mga vloggers katulad ko na nagpapakalat na kaya niya in-interview si Willie Gonzales para maklear ang kanyang pangalan. Okay, so opinion ni Katunying yun. No problem. Kung tingin niya, sinungaling ako kasi nag-vlog ako tungkol sa interview niya kay Gonzales. Then, marami-rami pa. Pinagpiestahan na ng mga vloggers. Sino yung matandaanan ko lang si Maharlika, si Bagong Lipunan, si Jojo Di Guzman, ito, pinakalete si News Files at marami pa. So, in the world of social media, dito sa YouTube, talagang kanya-kanyang kuro, kanya-kanyang opinion. Ako, ang aking opinion, karapatan ni Katunying na interviewin kahit sino. Parte yan trabaho ng isang vlogger o journalist. So, walang makakapigil kung ano ang i-content ni Katunying basta lang naayon sa community standards ng YouTube. Yan, kaya in-interview niya. Ngayon, hindi mo mapipigilan, Katunying, ang opinion ng mga viewers. Ako, hindi ko nga yan sinadyang pinanood. Na-attract lang ako kay Jojo Di Guzman, isa sa mga paborito kong vlogger, kasi kasama kami na sumusuporta kay DJ Bantag. Na-attract ako sa caption o thumbnail, title ni Jojo Di Guzman. Sabi niya, Katunying, wala nang ibang content, kaya pinatulan niya si Kalbo. Pinanood ko. Mamaya, nalaman ko, Maharlika, nag-content din, pinanood ko. Kaya ito na, sunod-sunod na. So, pinakalas nga napanood ko itong si News Files, kinontent din niya, at doon ko narinig yung paliwanag, depensa ni Katunying na hindi totoo yun na in-interview ko si Gonzales para maklear ang kanyang pangalan. Sinungaling ang nagpapakalat niyan. Ulitin ko kanya-kanyang perspective tayong mga tao. In the world of social media, ganyan talaga. But ang nakikita kong effect sa pag-interview niya, grabe ang batiko sa kanya. Ito, yung pinakalas na vlog na napanood ko kay News Files, binasa ko yung mga comments. Ito isa-isahin ko yung mga significant. Vicente Bintoso, bilang Iglesia ni Cristo, masakit at mapuna tayo ng kapwa nating tao. Sana po di na kayo pumapel sa ganyan kung kakampi kayo sa kitang-kita naman ang mali. Wow, ang galing. Tapos dagdag ni Vicente Bintoso,
Sana po, katunying, lumagay tayo sa ating tamang panunungkulan. Alam natin ang limit sa ating ginagampanang trabaho. Saludo ako dito sa Vicente. Matinong Iglesia ni Cristo ito. Saludo ako sa mga members ng Iglesia ni Cristo. Halos lahat matitino ang alam ko. Isa na yan, si DJ Bantag. Kung totoo na Iglesia Cristo ni Cristo itong si Willie Gonzales, dapat itiwalag na. Dahil hindi talaga maganda yung kanyang ginawa. Okay, next, si Perla Gutierrez. Mag-resign ka na, Taberna. Be like General Torre, may delikadesa. Tapos, dagdag comment ni Perla, purpose mo doon sa pag-interview mo, Tunying? Nang punto nitong si Perla is para maipalabas ng side ni Gonzales, para maliwanagan ang kanyang side at maklear ang pangalan niya. Okay, Zinaida Nepomuceno. Grabe, hindi ayos ang isip ni Taberna. Halatang may perang sangkot nito. Yun na, yung mga ibang vlog, hindi ko napanood sa thumbnail na lang nakikita ko. Magkano katunying? Yon ang tanong ng iba, magkano? Pera. Teresita Tablarin. Hindi siya fair na journalist. Bias si katunying. Si Lidonia Angeles. Noon pa ako nag-unsubscribe kay Tunying. Noong ginawa nila yung paninira kay Attorney Vic Rodriguez. Ay, dagdag. Amalia Tayad. Matagal ko na hindi sinubaybayan si Tunying. Dismayado ako sa kanya. Maysong Castillo. Manggagamit si Taberna. Pinag-uusapan na sa Senado na kisawsaw pa. Anong lagay ka, Taerna? So medyo may diin yung lagay. Watching UTV. Baluktot naman kasi talaga mga pananaw ni Katunying. Iba din ang prinsipyo. Hermenegildo Medrano. Tunying, tonyeta ka. Medyo ito. Galit na, tonyeta ka. Mama Pineda. Nako, Tunying, wag ganon. Bilib pa naman ako sa iyo. Ngayon, hindi na. Sayang ka. Allah. Ronaldo Zapanta. Hindi ako nanonood sa balita ni Tunying. Leonardo Garcia. Tunying, iyan, nakita mo ang ginawa mo, lalo ka nasira. Sayang ka. Amanda Ofilanda. Idol kita, Tunying. Pero itong interview mo sa Kalbo, naiinis ako. Okay? So, last na lang, Neko F. Akala ni Tunying, sisikat siya pag-interview kay Kalbo. Mali. Di bigyan pagkakataon ang sinungaling na tao. So, yan. Mangilan-ilan lang. Marami pa kung basahin nyo, i-review nyo mga comments. Majority negative ang dating. Either batikos kay Katunying or batikos dito sa in-interview niya na si Wilfredo Gonzales. So, ito ang aking stand dito. Kaya, tuloy-tuloy ang pag-vlog ko dito para to increase awareness ng mga tao na something like this, dapat huwag nating palampasin. Kasi hindi talaga katanggap-tanggap yung ginawa ng Gonzales na yan. Tama si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City kasi hinihikayat niya yung biktima na lumabas para lumantad at pro-protectionan ng Quezon City government kasi ayon sa mayor ng Quezon City, salot sa lipunan itong si Wilfredo
Gonzales. Ganon din ang pananaw ni Attorney Raymond Fortun. Kaya niya nilabas yan kasi hindi magandang halimbawa. Okay? So, ang dami na. Init na ang taong bayan kay Wilfredo Gonzales. Kaya, ayun, pati sa Senado, sa lower house, iniimbestiga na. Kaya, ito na lang, sorry na lang kay Katunying kasi kahit karapatan niya na interviewin kahit sino, kailang hindi niya mapipigilan ang opinion o adverse reaction ng mga netizens. Isa na ako doon na hindi sumasang-ayon sa pag-interview sa isang kagaya nitong Wilfredo Gonzales. Okay lang sana kung in-interview tapos humingi siya ng apology. Wow! Ayun. Kailang may narinig ba kayong apology? Wala eh. Nagpapaawa effect pa siya. Parang siya ang nabiktima. Ayun ang maganda. Mag-apologize na lang, Mr. Gonzales. At papalakpakan ka ng taong bayan. Pati ikaw, Katunying, kung tinanong mo ba, may tanong ba na, are you feeling remorseful? Nagsisi ka ba sa nangyari? Eh, wala eh. Yung mga question ni Katunying, very leading para maabsuelto itong si Gonzales. Yun ang tingin ko. Yun ang tingin ng maraming netizens, kaya binabati ko siya ngayon.